Test mic. Yo, Cycling Chef. Good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to the vlog. I have to share this. You have to know. Lalo na yung mga kapadyak natin na merong giant revolt tapos naka-internal cable routing na siya kagaya nung gamit ko. Kasi I'm having a problem. Not really a problem, no guys. Just to give you a context. Since the Giant Revolt is a bit comfortable to ride, gaya nga nung sinabi ko sa video, kung hindi nyo pa napapanood, just check it out. The bike is not that too aggressive, no? Kaya lang, since I'm racing and alam ko yung hinahanap kong position sa bike, medyo na masyado akong nagiging relax doon sa bike. I have to ride a bit more aggressive with that bike. So I decided to put the previous handlebar na gamit ko dun sa Factor OG, the Black Ink, yung version 2 na aero integrated handlebars nila. So I'm riding that. Siguro mga ilang weeks nung nabili ko, pinalit ko yon. Okay naman, wala naman akong problema. Kaya lang, that bike is -6 yung stem niya. So it's an integrated handlebar and stem, pero yung stem niya is -6. So I wanted to ride a bit more lower. But the problem with the other stem, since naka-internal na at syempre yung mga brands kanya-kanyang yan gaya nun sa Giant, para makapag-run ako ng yung dating stem, or if I choose to get a stem na internal ready na siya, sa Giant kailangan mo pa rin gumamit nito. Ito yung pinaka-spacer. So, ang mangyayari, dadaan siya sa ilalim ng stem, yung cable from the handlebars, especially kung gagamit ka ng ordinary na handlebars, no? Pero yung handlebars na gamit ko, meron siyang groove sa ilalim at pwedeng mag-exit at the middle yung cable. Pero kapag sa Giant, no, if you're using an handlebar, kahit na ordinary round handlebar, tapos ordinary stem, pwede mong magamit, pero you need this. The problem with this, kahit na naka-10 yung inyong stem, or even -70 na, let's say, pero meron pa rin ganitong spacer, hindi ka pa rin nakaslam dun sa bike. So, kailangan mo alisin to. Pag inalis mo naman to, may problema ka na naman. Hindi mo maipapasok yung cable mo dun sa headset. Kasi kailangan mo talaga to. Ngayon, ang isa pa, kailangan mo rin humanap ng stem na may butas. Since yung stem na Giant ko, na binili ko din sa life cycle, meron siyang butas. So from my handlebars, ira-route yung cable dun sa ilalim ng aking handlebars, which maganda dahil meron naman groove yung aking Ziv Explorer na handlebar. Pwede siyang mag-exit at the middle at pwede siyang pumasok dun sa gitna ng stem. Ngayon, ang problem, pag exit mo, hindi naman siya pwede mag-exit dun sa kakabitan ng steerer dahil hindi mailalagay yung cable. Wala namang butas dun sa sa steerer nung fork. So, ang kailangan mong gawin, butasan yung stem. Nakakatawa nga kasi, actually ako plano ko lang na ibalik na sa dating setup. I'm going to use the 120 stem Giant. Tapos, yun na, gagamitin ko to. So parang lalabas, okay lang din, pantay lang din siya nung naka-6 na Black Ink. Kahit na naka-10 ako ng Giant stem, tataas naman siya ng konti at meron ito. Pero okay na rin kasi at least kako Giant na rin yung gagamitin ko. Pagbaklas namin, pinakita ko kay Gab, shoutout kay Gab, sabi niya, Chef, bakit hindi natin, total tinanggal na natin, pabutas na natin. Try mo dalhin sa doon sa Angeles. May alam ako na eto nga, yung machine shop, magaling daw.
So nga no, kasi binaklas na rin namin, nakatanggal na rin yung cable, nakatanggal na rin yung integrated handlebars. Sa madalit sabi, oo nga no, sige, daling ko na. Pinagawa natin dun sa mga taga machine shop, in-explain ko kung anong dapat gawin. Yung black ink, ayan, sabi ko, pinakita ko tong butas, as you can see, yan no. Sabi ko, kopyahin nyo lang yung butas, hindi naman kailangang kopyang-kopya. Ang importante lang, makapasok yung kable, hindi maiipit yung cable pagka ni-route internally. Sige, sabi nung madali lang yan. Ang nakakatawa pa guys, may nakasakay dun sa machine nila. Kasi syempre, yung oras na yon around 9:30 to 10, mga ganong oras, busy yung machine shop eh. So may ginagawa dun sa machine nila guys. Sa madalit sabi, ginawa nung mano-mano. Sige, okay lang yan, mano-mano. So, binutasan niya gamit yung drill bit na pambakal, syempre. Tapos meron siyang ginamit na tool. Ito nga. Ang galing. Sabi ko, magaling talaga Pinoy. So, to cut the long story short, ayun na nga guys, talagang nabutas, konting sanding, konting cleaning, ayos naman. Safe na rin yung kable, hindi na siya mabubutas or magkakaproblema. Binalik ko na ngayon kay Gab. So, meron lang konting adjustment na ginawa si Gab. Meron pa siyang konting bawas dun sa cap nung headset nung Giant mismo para mas hindi ipit yung cable. So, nagbawas siya ng konti dun sa cap ng Giant, yung cover ng headset. Guys, ito yung stock na cover ng headset. Dito nagbawas si Gabo. Yan. Binawasan niya yan para maging smooth ang pasok ng cable. Plastic lang naman kasi to eh. Ito negative 10. Black ink, negative 6. Mas mababa siya. Masyado kasing komportable yung geometry ng Giant. Okay guys, gumana yung project namin. Ayos. Makita nyo malinis na, wala ng cable dito. So maganda dun sa handlebar natin, meron siyang kanal. Tapos didiretso siya dito sa loob. So ito yung pinaka-machine shop natin kanina. Malinis. Tapos lapat din. So since ito negative 10, 120, mas mababa ngayon siya dun sa black ink. Ayos. Gumana naman. Kaya eto ngayon ako, binabahagi ko sa inyo kasi maaaring yung mga naka-Giant Revolt this is also their dilemma. Pero eto na, kung gusto nyong pagawa ito, syempre, at your own risk, pero sa akin, okay naman siya, dalhin nyo lang sa Cycles and Brew. Si Gab na bahala doon. So yun lang mga kapadyak, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa natin tun sa Giant Revolt natin. It's an update, masasabi ko. So nawala na yung problema ko. I'm a bit lower than when I use the black ink. Mas okay yung position ko, hindi masyadong aggressive, pero pwede na. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe naman kayo para mas marami pa tayong magawang cycling content, cycling video, at makatulong din naman maski pa paano sa aking YouTube channel. Ride safe, stay healthy. God bless you all. Cycling Chef po.